Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikasampung linggo ng karaniwang panahon at paggunita kay San Antonio de Padua. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang mga sumusunod: pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, kagalingan, kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay, at mga intensyon ng lahat ng donors ng Veritas Foundation at Caritas Manila. Samahan po ninyo kami sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong araw na ito, na pangungunahan ni Reverendo Padre Arlo Yap at ang ating mga lectors na si Sister Mercy, Franz at Tess. Magsitayo po tayong lahat sa pagsisimula ng pagdiriwang ng banal na misa. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin, nang alam niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at Panginoon pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayon lahat. At sumayin niyo rin. Ngayon po ipagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua. Siya po ay pinanganak noong 1195 at namatay po siya ng 1231. Ibig sabihin po niyan, he died at the age of 36. Si San Antonio de Padua po ay patron ng mga nawawala at natatagpuan, lost and found. Kaya nga pagka nawala yung aso mo, you can ask the intercession of Saint Padre of Saint Anthony de Padua. Pag nawawala asawa mo, huwag ka na magdasal. Biro lang po, biro lang. Baka gawin naman ninyo. Ngayon po ay ang ating ebanghelyo patungkol po doon sa pag meron ka naalala ang isang tao na may samaan loob sa iyo, iwan mo na yung alay mo, makapagkasundo ka muna, tsaka ka mag-alay. Tignan natin kung ano yung implikasyon sa buhay natin. At the same time, yung pagpapahig ng Diyos sa buhay natin ng kanyang biyaya at ng kanyang awa. Kaya dahil po dito tayo dudulog sa Panginoon, tayo hihingi ng kanyang awa, ng kanyang kapatawaran para sa ating mapagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga nangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayon, naaalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat na nagiging sinag at kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus, ang ating Panginoon, ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, at siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpapangaral sa pangalan niya ay kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay nagdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray nagsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang naghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan namay naghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong naghahari pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng puon lagi. Magsitayo po ang talad. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo,
hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magkapagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdang laban sa iyo sa hukuman, makapag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ito ang mabuting balita nating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating salmo responsorio ay sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Pakulit nga po. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Kung may problema ka ngayon, kapanalig, na iniisip, at nananatili ka sa Panginoon, sa gitna ng problema, yung paglingap ng Diyos sa iyo ay palagi. When you say paglingap, yung kanyang concern, yung kanyang care, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang basbas ay mananatili sa iyo. So sa ating pananatili, paglingap ng poon ay lagi. Yung assurance that God is always there for you, provided that you're always there for Him. Halimbawa, si Christine, third year high school, at yung pensyon ng lolo niya ay hindi na naayos. So at the moment, hindi siya nakakapasok wala pa siya pamatrikula. Mag-aaral siya third year high school. Anong punto, Christine? Kung mananatili ka sa Panginoon, yung paglingap niya ibibigay sa iyo. Yung paglingap ng Diyos ibibigay sa iyo. Kung mananatili ka sa Kanya. Meaning if you're faithful sa Kanya. Yung gospel today talks about righteousness. In English translation, righteousness. Pero sa pagkakatagalog dito, yung pagsunod sa Diyos. Yung palang pagsunod sa Diyos at saka righteousness pareho. At hindi lang basta pagsunod sa Diyos as like obedience, hindi. Yung pala obedience, faithfully, is called righteousness. Ulitin ko. Iba pa yung pagsunod sa Diyos, pagsunod meaning obedience. But yung obedience is not just done once and for all. Hindi. Yung palang faithfulness sa pagsunod sa kanyang kalooban is called righteousness. Ulitin ko, yung faithfulness sa pagsunod sa kanyang kalooban is called righteousness. Obedience is one. Righteousness is another. Ang pagsunod ay isa lang. Samantalang ang pananatili sa kanyang kalooban ay mas malawak. Meaning, maybe tayo sumunod sa kanyang kalooban ngayon, pero bukas ay hindi. You cannot call that righteousness. In other words, yung pagsunod pala ay dapat araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Ang pagsunod pala ay palagian. At pag ganun ginagawa mo palagian, then mananatili ang Diyos sa'yo. O yung paglingap ng Diyos ay mananatili sa'yo.
So, ang labanan pala ng righteousness is faithfulness. I've been telling you, pag sinabing righteousness as faithfulness, sinabi ko na rito yun pero paalala lang. Papaliwanag ko lang, papaalala ko lang uli. Review. What is the opposite of righteousness? Anong kabaliktaran ng righteousness, ate? Wickedness? Sirit na. Leftiousness. O nga, ang kabaliktaran ng righteousness ay leftiousness. Ulitin ko. Anong kabaliktaran ng righteousness? Wala narinig natin kapanalig. Anong kabaliktaran ng righteousness? Leftiousness. Papaliwanag ko. Taas ang kamay, makapanalig, taas ang kamay. Left or right, doesn't matter. Kayong mga nakinig sa radyo, taas ang kamay. Kahit magmukha pa kayong mukhang eng-eng sa harapan na iba, wala silang, wag niyong pansinin. Kapanalig, okay, taas ang kamay. Imagine mo kapanalig, meron kang hawak ng tornilyo. Meron kang hawak ng tornilyo, ha? Pag di nakataas ang kamay, makapanalig. Pag may kapanalig, hindi nagtaas ang kamay, maluwag ang tornilyo. Okay. Paano masisikipan ang tornilyo? Pakanan, di ba? Paano luluwagan ang tornilyo? Pakaliwa. Kaya pala mga hindi faithful sa asawa, tawag nangangaliwa. Isipin nyo nga ate, pag hindi ka tapat sa pinangako mo, ang tawag sa'yo nangangaliwa. Kapanalig, iba pa yung left-handed sa unfaithful. Iba pa yung kaliwete sa nangangaliwa. Kung gusto mo humigpit sa Diyos, do what is right. Pakanan. Kung gusto mo humigpit sa pamilya mo, lalo to come closer to your family, do what is right. Kaya nga righteousness, pakanan. Pero kung gusto mo lumuwag sa pamilya mo at sa Diyos, ang turn ng turnili pakaliwa. Kaya nga, ang tawagin nangangaliwa. Therefore, ang righteousness meaning faithfulness sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kabaliktaran niya ay nangangaliwa, meaning hindi pananatili sa Diyos. But all of those na faithful sa Kanya, yung doing what is right, yung pala ang sinasabing ang paglingap ng Diyos ay palagi. So the Lord will bless all those doing what is right. Not those doing what is left. Hindi. Doing what is right. And doing that faithfully, ibig sabihin, assurance niya, ang kanyang paglingap ay mananatili. Kaya pala, doing what is right, may naalala ka halimbawa, o yung discuss sa gospel, pagkakasabi, huwag kang papatay, tama rin eh. But Jesus would like to look at the issue na huwag kang papatay, na hindi lang basta pagpatay physically. Ang sinasabi niya, pag napot ka sa kapwa mo, pinatay mo na rin siya. Maybe not physically, but maybe emotionally. And even spiritually, you kill the person. Kaya palang sinong halimbawa magbanta is actually pinatay niya na spiritually and even emotionally. Though not physically, pero binantaan mo na eh. Winish mo na mamatay siya, magkasakit siya, tubusan ng piksa sa puwet. Imagine kung may piksa ka sa puwet. Ang hirap kaya nun, hindi lang pag-upo, pati pagpupo. Ang hirap kaya nun. Kung saka halimbawa, sorry, tanghali po pala, pasensya na. Sorry po. Ang hirap kaya nun. Kaya pala, sinasabi dito, palalimin maiging pagkakaintindi. Yung pagpatay,
wala naman siguro pumatay sa ating makapanalig, wala pa naman eh. As in, wala pa. Pero yung pag-wish, mamatay ka na sana, maraming yan sa atin. Tama. On the other hand, ang sinasabi ng Panginoon, do what is right. Kung may naalala ka, ang pagkakasabi, na may tao may samaan loob sa iyo at mag-aalay ka, halimbawa sa misa, iwanan mo muna yung alay mo. Magkapagkasundo ka muna. Yun ang isa sasabing doing what is right. My dear friends, iba yung ikaw may samaan loob, ha? Hindi, ha? Hindi kayo may samaan loob dito, ha? Hindi. Ang sinasabi, kung may maalala ka na may isang tao may samaan loob sa iyo, makapag-reconcile ka. Iba pa yung ikaw yung may samaan loob, hindi binabanggit sa samaan loob mo, hindi eh. Wala ka naman samaan loob, pero may naalala ka, mayroon taong may samaan loob sa'yo. In other words, yung giving peace is doing what is right. Maraming sinasabi, alam mo, Father, hindi ko malaman bakit siya pinatay eh. Alam ko, wala naman siyang sama na loob sa ibang tao, wala naman siyang kaaway. Ang siya lagi na makikita sa TV yan. Pag interview mo yung kamag-anak ng pinatay, wala naman ako alam makagalit niya eh. Who knows? Second, sinasabi natin, Father, ako hindi ako nagsisimba eh. Basta sinasabi ko sa sarili ko, hanggat wala akong kagalit. Tama nga. Wala kang kagalit, pero may ibang tao may galit sa'yo. Hindi mo alam yun eh. Ulitin ko. Wala kang taong kagalit, pero baka may mga tao may galit sa'yo, hindi mo lang alam. Makapanalig, iba po yan ho. Ulitin ko, wala kang galit o kagalit na ibang tao, pero baka ibang tao may galit sa'yo. Hindi mo alam. Kaya dapat hahanapin mo rin, papakiramdaman mo kung anong mga tao may galit sa'yo eh. Yung sensitivity sinasabi atin na minsan baka meron kumukha ko, pangit siya nasabi ko kanina, sorry po, maybe I was less sensitive na tanghalian nga pala ngayon. Maybe sensitivity kailangan talaga, pakiramdaman na bumabagay sa ibang tao. Pakiramdaman. At pag yung meron kang klaseng sensitivity, you have found yourself and you have found the concerns of others. Natagpuan mo sila. At natagpuan mo sarili mo because you're sensitive enough to the feelings of others. Although, not allowing others to control you. Pangit din mo sinasabi na baka may sabihin ng ibang tao, baka may sabihin ng ibang tao. Iba namang klase yun. Parang do not allow others, do not be ruled by others but what they say. Huwag mo hayaang pagharian ka ng mga sinasabi ng ibang tao. Kakaya naman. Pero kung nakakaya nga, yun naman tama, gawin mo pa rin ang tama. Kahit nakakaya. Kasi yun ang tama. Example, nakakaya, pangalan niyo ate? Nita po. Nita. Ano pili din niya ate? Laurora. Laurola? Okay. Halimbawa, mag-offer ako halimbawa, naramdaman ko meron siya sama na loob sa akin. Nakakaya yung, Sister Nita, kung meron kayong tampo sa akin, sorry ha. Nakakaya yun. Lalapit ako, Sister Nita, kung meron kayong tampo sa akin, sorry ha. Nag-sorry na ako, kahit di ko pa alam kung ano yung tampo niya sa akin. It means humility, nakakaya yun. Pero yun ang tama. Doing what is right. Sapagkat yun ang tama. Hindi lahat na nakakaya ay mali.
May nakakayang gawin, pero yun ang tama. Like saying sorry. Nakakaya-kaya yan. Pero yun ang tama. Yung lumapit ka halimbawa sa asawa mo para kausapin. Kasi asawa halimbawa may ginawang hindi maganda. Nabasa mo sa text niya, I love you, mwa. Tapos, sino to? Ayaw magsabi. Hindi ko siya kakausapin. Wag mo yan, hindi ko kakausapin asawa ko. Nangako ka na. Pero pag hindi mo siya kinausap, one week, 2 weeks, tanda mo ito kapanalig. Pag hindi mo kinausap yung mister mo na 1 month, iba na kumakausap sa kanya. Totoo yan. Pag hindi mo siya kinausap, iba kumakausap sa kanya. Ngayon, ikaw yung naggawa ng na-offend ka eh. Kasi nga nakita mo, I love you, mwa. Nangako sa sarili mo, hindi ko siya kakausapin. Maybe, out of pride, hindi mo siya kakausapin. Pero, ang tama, lunukin mo na yung pride mo, kausapin mo na kasi pag hindi mo siya kinausap, may kakausap na iba. Ba't kayo nakamulagat na naman? Mukhang may naalala kayo, pinangako nyo, hindi ko kakausapin, ha? Tanda mo yan. Pag hindi mo kinausap niyan, may kakausap na iba. And what is right? Bagamat nakakahiya, lapitan mo na at usapin mo na. Bagamat nakakahiya. Yun yung gospel today, eh. Pag meron ka nalaman may sama ng loob sa'yo, lapitan mo na. At pag ginawa mo yun, ang paglingap ng Diyos sa'yo ay palagi. That's where we find ourselves. Kaya pala San Antonio de Padua, we celebrate today, is the patron of the lost and found. Maybe lost and found for some things, yes, but I suggest, hindi lang mga bagay na pwedeng hanapin ni Saint Anthony para sa'yo. Hindi. Sana pati sarili mo, sana makita mo rin. Which, yun naman ang kanyang gift ni Saint Anthony. Saint Anthony, born in 1195, for 15 years, he was with his family, 15 years, first 15 years. Then he became a Dominican for 10 years. At age of 26, nakita niya na mayroong 5 Franciscan mission OFM na kasama ni St. Francis na martyred. So he decided to transfer from Dominicans to Franciscans, OFM, at the age of 26. And for 11 years, he was an Order Franciscan Minor member, OFM. At nakita niya personally si St. Francis of Assisi. Kakatawa, si St. Anthony de Padua, hindi lang na marami, when he transferred to Franciscan Order, okay, kasama siya na isang mag-aata ng General Assembly at mayroong ordination. Ito namang mayroong Dominicans at saka Franciscans na magkakasama sa ganung event. Ito palang leader na yon ng naghahanap sa during ordination kung sino mag-preach sa mga Dominicans. Sabi ng mga Dominicans, I'm sorry, hindi ako prepared. Nag-offer din sa Franciscans. Sorry, I'm not prepared for the homily, for the sermon. Itong si superior naman, nakita si St. Anthony at the age of 26, batang-bata. Antonio, ikaw mag-preach. St. Anthony, out of obedience, he began to preach before them. Ang makasama niya doon, kaharap niya mga matatandang theologians, mga may edad na, mga pari na may years ng naging pare. And here comes Anthony, very young, at the age of 26, 27. He began to preach. And he began to explain the theology sa kanila. Kahit na si St. Anthony ay hindi gaano pang nakapag-alam maigi, he began to preach to them. At yung mga nakikinig sa kanya, sabi niya, magaling tong taong to. That opened his public ministry. And he was well known as a preacher. In fact, yung kanyang pagsisermon, marami siyang heretics na na-convert.
Pag sinabing heretics po, ito yung kalaban ng simbahan. Heretics, kalaban ng simbahan yan. Humihiwa yung simbahan. There was a time na si St. Anthony de Padua, nangangasa ng heretics, ayaw makinig sa kanya. So ginawa ni St. Anthony, pumunta sa isang ilog, may mga isda, doon siya nagsermon. At yung mga isda, nakatunga nga sa kanya. Opo, nakakatuwa. Yung mga isda mismo nakatunga nga sa kanya, nakikinig. Isa sa mga miracle ni St. Anthony, buhay pa siya. Ayaw makinig ng iba. Ginawa niya, nangalo siya doon sa mga isda. Pag nakakita nga ako ng aquarium, naalala ko St. Anthony. Gusto ko sana mag-attend, mangaral, baka hindi ako pansinin eh. Pero ganun kagaling. Dahil magaling mangaral, St. Anthony, nung namatay siya, in 1231, at this is 36, dinay-living. 30 years after, yung superior ng Franciscans, pina-exhume yung body, pinabungkal uli, yung libingan. Maniwala ka sa hindi. Ang buong katawan po ay corrupted, meaning agnas lahat. Alabok. Alabok lahat. Maniwala ka sa hindi. Except yung kanyang dila. Except yung kanyang dila. Fresh, red, at may parang, hindi ko man-describe yun, parang buhay eh. Kita mo yung pananatili ng Diyos sa kanya. Yung paglingap ng Diyos sa kanya hanggang kahululihan, God acknowledged this man. Yung gift niya, ginagamit niya para matagpuan ang ibang tao at maibalik sa Diyos. Yung mga nawawalang mga tao na pinangaralan niya ay nakatagpo ng kanilang sarili at higit sa lahat, natagpuan nila ang Diyos. Kaya siguro, yung mga taong nawawala, natatagpuan nila ang Diyos muli at ang kanilang sarili. Then he became patron of the lost and found. And for those people na natili sa Diyos, yung nakalimutan, ang paglingap ng Diyos ay palagi. My dear friends, it is just about being faithful to God. Not just about na hindi lamang pananatili, kundi yon talaga ang usapin. Ang pananatili sa Diyos, ang faithfulness sa Kanya, ang righteousness niya natin sa Kanya will give us the assurance that God will always be there for us. Kung mananatili ka sa Kanya, being righteous, not being leftous, then God will always be faithful to you. At mananatili siya upang lingapan Kanya palagi. Magsitayo po tayong lahat. Malangit tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan na pagkipagkasundo tayo mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Sa bawat kahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa daigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa, nakapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pananaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, para po sa mga pangalan na sa harapan ko, lalo tigit, kaarawan po nila Lore Abrasado, Lindsay Huco, Beth Tatel, and Albert Joseph Olivar, at sa po na makapanalig sa lahat ng intensyon nila, especially Peter Cruz, at lahat po na may karamdaman, especially Elizabeth Ortega. Malangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para tinatas po namin lahat ang aming mga pangangailangan. Ikaw lang nakasasagot dito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At tayo may binibigay sa inyo sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, ito aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Dakila ang iyong puso, dakila ka. Malaki makapado, ipot ang paghahanap at kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na makapangyarihan, aming inaalay sa inyo ang alak at tinapay, sa ng aming pagsamba, pagpupuri at pangangailangan sa iyo. Naway ito yung aming mga alay na ito'y maging tampok sa iyong kalooban at maging karapat dapat sa aming pakikinabang. Ito aming hiniling sa dakilang pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigyan mo silang huwaran naming araw-araw, lalo tigit San Antonio de Padua, at tutuwang sa pagsamba sa iyong pagkamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kakaisa ng mga nagsiawit na papuri sa iyo ng walang hupay sa kalangitan. Kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusalo na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niya ito at inyong inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, kiniklaim namin, kung kami mananatili sa inyo, ang inyong paglingap sa amin ay palagi. Salamat, Panginoon. Ipagbunyi natin, Mr. ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalan namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kasa nagkakalob ng kaligtasan. Kami kapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katodugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pa may simbahan na ganang subong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francesco na aming Santo Papa,
Hornesa na obispo ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang silang muling mabubuhay. Gayun din lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na biring marin na ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol na lahat ng mga banal na namoy din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuas kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin tunod sa atin natin Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinilin namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw, nagpapaharin si Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sa inyo. At sumainyo rin. Kaya pala hindi pwedeng tanggalin yung peace be with you sa misa. Na bago tayo tumanggap ng banal na komunyon, mayroon sinasabing peace be with you. Wala kang sama ng loob, pero baka alam yung katabi mo may sama ng loob sa'yo. Pero sana tanggapin ng katabi mo na hindi alam na hindi mo alam na siya may sama ng loob, tanggapin niya yung peace mo. Pero pag nabigay ka ng kapayapaan, darating sa kanya, pag tinanggap niya. Pero pag ayaw niya, your peace comes back to you. Ayaw niya eh. Kaya yung peace mo, walang tapon. Okay? Now, give that peace now to one another. Say, peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Jesus. Pangako niya sa mga tao na nananatili sa Kanya, ang Kanyang paglingap ay palagi. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad mo tayo tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanapan ng puso, tinig mo'y isang awit.
sa daang matuwid, wag nawang pahintulutang mabighani sa panandalian at wag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Manalangin tayo. Ama ng pagmahal, buhay nawa kami sa aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat, Benedict, sa pag-awit, sa pagkanta. Nakakahawa pala yung kanta dyan. Nandun, yung gumagaragal na awit sa iyo. Nakakahawa pala, Benedict. Maraming salamat. Huwag kayong makakalimot, merong yung pananatili sa Kanya, ang paglingap niya palagi sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalanawa ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos! Pinasasalamatan natin muli si Father Arlo Yap sa kanyang pangunguna sa Banal na Misa. Muli ninyo po kaming samahan bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, Radyo Totoo. Ito po si Wilma Sison, nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig. Misa sa Veritas was brought to you